You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon, alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipigang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og mayong buntag? Adlaw nga Martes, ika-23 nining buwan sa Enero 2024. Sa ato pa hastang kusuga sa adlaw. O kunya, manghinaot lang ko nga ang atong mga magbabalaod sa mga dunay mga tics nga atong nadawat nga nagingon nga hinaot unta nga ang ato kuno mga kongresista o mga senador na mura lagi ang kuang karon gitutukan nilang mayo mura kuno gitagaag taas nga oras ang mahitungod na kay kuno sa charter change. Dili unta kuno gayang malimot ang atong mga kongresista mga senador nga ang nasod nagatubang og dako nga problema. Ay diya umabot kining El Nino, dako kining atong utang, pila ka trilyon kining atong utang ug unsa pa daghan pag mga kaigsuonan ta nga dunay problema mga kaigsuonan ta OFWs nga nga problema dito sa mga nasod nga ilang gitrabahoan nga na mauli unsaon kining jeepney modernization nga daghan pa ang wa makapakonsolidate ug unya sunod buwan sa Pebrero no may kahigayonan nga sila pahunong na ang ilang franchise i-terminate na. Pastilan, makaigaw na ko nga maayo unta kung ang atong mga kongresista, ang atong mga senador. Kaya mura malaginig sa una, mura ang kalihukan sa mga ingon ining charter change, constitutional convention, people's initiative, uban pa, anha raman sa kongreso magsugod. Pero pagkakaroon, murag gitugbangan doon na sa kalihukan sa charter change ang Senado. Pero murag ambot ang sa Kongreso, murag gi-appeal nga ilang usbon ang pipila ka mga political provision. Ambot, maubana. Pero sila sa Senado, murag specific nga maingon nga ang ila ragyong usbon ang mahitungod ragyon sa economic provision. Well, para kanako kanang tanan ang mga kalihukan maayo lagi unta og di ba ta matutukan pag-ayo ka ng problema nato sa pag-ili sa atong pag-amend sa atong konstitusyon ug unya makalimtan na hinuon nato ang mga dagkong problema nga atong giatubang sa nasod. Paghinaot lang ta nga dili ka na manghitabo. Higala, good morning sa mga kaigsuonan nato dinhi sa Dakbayan sa Ormoc, sa 4th Distrito,
sa tibuok rehiyon 8 Luzon o sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Apil tagali na ang mga kaigsuunan tangatuas gawas nagkalain-laing dapit sa kalibutan kay pastilan kitang mga Pilipino. Murag wa ko kabati og nasod nga why Pilipino, why Pilipino nga niabot dito. Sa atong padaghan hapit ang tanang nasod sa kalibutan dura nay mga Pilipino nga tuwa na magpuyo, tuwa na dito manrabaho. Ana ingon ni ana kakugihan kitang mga Pilipino. Kakugihan nga magduki-duki ang asa ang mga dapit nga angayan sila nga manrabaho nga angayan ni kung adto sila ka makakuha og mga panginabuhi para sa ilang pamilya. Balikon ko, good morning, good morning. Kining atong tulumanon panginlabot, inyong mabati, pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines, sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay, kumusta tanan? Maayo tingali nga sugdan dayon nato ning atong pipila ka mga hisgot-hisgot kay do na barasay text nga akong nadawat mahitungod na gini adtong gihisgutan ta ni adtong usang ako kagahapon ba to adtong usang adlaw nga naghisgot ko mahitungod sa kanang sa People's Initiative nga giingon nga kining PI People's Initiative di makahimo lang kuno ng amendment, makausab lang kuno ni sa mga minor provision sa atong batakang balaod. Kana pamahayag na nga gibuhian kung gipalanog ni retired Chief Justice Artemio Panganiban. Retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban. Doon na mag-text nga atong dadawat nga nag-ingon nga naghangyo nga palihog kuno mahimo bang mahisgutan nato kuno pagbalik kadtong mga pamahayag ni retired Chief Justice Artemio Panganiban mahitungod lagi kuno niining gihugod-hugunan nga People's Initiative. Well, di magyud mi kami si Hitler diri di magyud mi makabalibad sa maghangyo nga mudangat din hining atong tulumanon ay karong taon-taon human na to paghisgot dining pipila ka tinagsik sa mga balita manghinaot ko nga kadtong nag-text nato dire kadtong nag-text ang naghangyo naminaw sa unta karong buntaga no kay malipay kayo mi magpasalamat mi kanimo Yuli og naminaw ka magkaron Yul kay di ining address nga imong gihatag mura man og kuan man giindon ta wa bay klaro giingon man nimo Yuli Ormoc City sa ato pa ni akagihapon dai sa Ormoc now halayol karong taon-taon maghisgot ta mahitungod diyan ang imong gihangyo sa pamahayag sa huna-huna nga gipalanog ni retired Chief Justice Artemio Panganiban mahitungod sa People's Initiative. Okay, nahala. Magsugod ta dayon ning atong hisgot-hisgot karong buntaga. Una-una ko ang napunit natong balita karong adlaw noong matud pa. Si Senadora Pia Cayetano mao na karoy gitudlo nga bag-ong panguho sa makagagahom nga Blue Ribbon Committee sa Senado. Mi-resign magod si Senador Tolentino, Francis Tolentino, ug unya mao nga ang napuli sibo sa nasugod sa nag-open magod nagsugod man ang sesyon nila kagahapon balik kagahapon ang sesyon Pebrero sa Enero 22 adlaw kagahapon adlaw Lunes ug unya mao tingali kagahapon gyud desidihi tingali sa 24 ka mga senador nga ang ipuli sa gibiyaan nga komite ni Senador Tolentino mao si Senadora Pia Cayetano. So kita karon
kami dire sa Lungsoranon Radio mo congratulate ni Senadora Pia Cayetano kay nakita masabdi nga ang ayan sa gyud sa posisyon kay nakita ba nato sa iyang pangatungdanan sa iyang pagkapili nga senador daghan sa siyang aktibo kayo gagiibo nga mga balaod. Okay. O niya sunod nga napulit nato nga balita karong adlaw mao ang pamahayag ni Senador Bato de la Rosa. Abot wa nagintingali ni nabungkag nagintingali ang inang unit team. Kay kini si Senador Bato de la Rosa ora bag kuyog ni gyud sa grupo ni Presidente Bongbong Marcos. No, kay si Senador de la Rosa iyang gitudlo si Speaker Romualdez nga maoy inunta utok sa pagpapirma kuno para sa People's Initiative. Pero gipanghimakak sab kini ni Speaker Romualdez. Ni Bato San Romualdez dili na tinuod ka siya mo'y nagpasiyog na. Pero pamahayag ka na ni Senador Bato de la Rosa. Unsay reperkusyon niini, unsay mahitabo niini, kanang napanid-an sa uban nga doon na crack ang doon na ba kuno'y gamay nga liki ang inon tapanagiusa sa unit team nga maoy bihatag og makabungog nga kadaugan ni Presidente Bongbong Marcos o ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. O niya maghinaot lang ta doon unsay base ni Senador Bato de la Rosa. Ang iyasang pamahayag nga mao kuno'y iyang nakuha nga impormasyon gikan sa pipila ka mga kongresista nga ang utok kuno niining pagpapirma para sa People's Initiative mao si Speaker Martin Romualdez. Dan ato nang paminahon, ato nang obserbahan og tinuod bagyon. Sunod nga atong indon ta napunit ka balita, baka mura kong nakalitat. Ambot ikaw nga nakakita ni ana sa gibalita sa TV, wa ka masad ka mahibuong. Matod pa diri no, si Vice Presidente Sara Duterte Carpio mukandidato karong umaabot 2025 eleksyon sa mid-year election. Mukandidato si Sara, si Vice President ga adto pa mas 2028 kutob lang iyang termino. Unsa may posisyon nga iyang daganan? Kana wasad mahibaw basta kay gipagawas kining balita pagkakaron nga atong napunit nga si Vice Presidente Sara Duterte mukandidato kuno nining umaabot nga midterm election sa 2025. Ikaw nga naminaw kanako kadamo karon diri sa atong tulumanon paginlabot unsa bay imong una-una, unsa bay imong ikasulti. Ako naglibog ko unsa mo posisyon ang iyang daganan. Mubalik budagan pa siya pagka senadora na lang. Gikan sa pagka-vice president. Kanya, nga dong, di man niya tiwason ang iyang termino pagka-vice presidente. Mausap na mga pangutada nga angayan pa sa tingaling pagayo hatagan og tubag ni Vice Presidente Sara Duterte. Unsa bang posisyon ang iyang daganan? Kanya nga dong mudagan man siya uglaing posisyon nga wa pa man mahuman ang iyang termino dayan ang iyang pagka-vice presidente. Maunay ikaduha ka pangutana nga angayan sa puntang hatagan o klarifikasyon o pagtubag ni Vice Presidente Sara Duterte. No magpaabot lang ta. Basta kay mura kog nakalitan. Ambot ikaw nga nakapaminaw karon o karon ka pa makabati kasi si Vice Presidente Sara Duterte mo kandidato sa 2025, magaingon sab ka parihas ta ako magapangutana unsa may posisyon nga iyang daganan. Unya ikaduha nga dong mudagan man sab siya nga wa pa man matapos ang iyang termino sa pagka-Vice Presidente.
maunay mga sa ako pa ato nag hinay-hinayan pagbantay, hinay-hinayan na nato pagsunod dinhi sa mga kalihukan manghiugma ba kay tigali og dili karong gabi o karong ugma makabasa na ta sa mga mantalaan ug unsa gyud rason ni Vice Presidente Sara Duterte nga mukandidato man siya sa 2025. Ug unya unsa may mahitabo nga taas pa man ang panahon sa termino sa Vice Presidente. Magpili na ba sa tag-ipuli niya? Mag-eleksyon na sabta. Parehas nga ang pwesto ni karon Secretary of Finance Ralph Recto murag giplanuhan nga doon ako ng special election dito sa distrito ni sa distrito ni Ralph Recto. So higala ato nang paaboton. Ato nang paminaw yun ug unsa bagay rason ngano ba nga kalit man kaayo nga ni desider si Vice Presidente Sara Duterte nga mukandidato siya. Maunay atong panid-an. Karon lain nga balita nga atong napunit. Gani ako ning gisakyan kagahapon. Usa ni sa mga balita nga atong gipanusot kagahapon. Matod pa nga ang mga barangay officials kuno nga milihok sa pagpapirma sa ug pagpagamit sa barangay sa pagpapirma para sa People's Initiative ug pagpagamit sa mga sa barangay kuno imbestigahan sa DILG. Ug niya karong buntag karong adlaw atong napunit kining balita nga si DILG Secretary Binhur Abalos bipahayag gawa kuno'y patakaran why sa ato pa why balaod nga nagdili sa mga barangay officials nga magpapirma. Kaamo nang naglibog takin sa may kay ang nagpagawas tingali gud ini kanang pamahayaga matud pa gipa-explicar man si Undersecretary Balmusida Bani sa DILG. Mao nga ato ning klarohon kay pastilan no. Maglibog ba lang usahay talagi nining unsa bay tinuod parehas ini nga sa ato pa di ay ngano man tuod pugngan man ang mga barangay officials kung sila magpapirma. Kung muhangyo lang sila nga magpapirma, pero musugod na gali ang mga barangay officials nga maunay mamalit sa pirma, kana problema na. Kay baton palagis kumilik, di maguni matawag nga vote buying. Kay di man buto ang gibayaran. Ang gibayaran ang kuan man, ang pirma raman. sa atong pag-iingon lagi ko ang gibayran ang imong pirma dili ang imong buto sa ato mo nang makaingon ko nga ambot og maayo tigali nga si Secretary Binhur Abalos og ang iyang mga undersecretary mga assistant secretaries mohimo og klaro nga eksplikasyon aron nga dili maglibog in taon ang iyano og mga kaigsuonan nato nga mga barangay officials kay ang ilang pag-apil tingali pagpapirma tungod kay kalihukan maning gipasiyugdahan sa mga opisyal sa nasod. Pero mao lagi na unsa ka tinuod nga primero gidid-an sila karon di ay baton pa ni Secretary Binhur Abalos why patakaran. Why balaod nga nagdili nila nga magpapirma? Nga dili tingali ang gidili lang nga pagpapirma nga dunay bayad. Munay giingon pagpalit sa pirma. Ambot unsa na lagi kay dili mapalit to. Hastilan kita din sa Pilipinas na unsa na bay taon. Nga di naman ta makahimog yun paghibog desisyon nga dili magpirma. Kaya lagi kadtong bayagin barangay eleksyon pagkadaghana sa mga mga sitio sa barangay nga giistudyuhan nga ang mga lumulupyo ni ana nga sitio
dili na gyud bulihok og way ethanol. Dili na gyud bulihok og way sobre. Mao nay nakapait. Ug unya mao ra ba usahay kining mga gustong madapi sa ediksyon, mao ra ba ni daghan kayong ikasulti. Daghang mga bagot-bot. Nahana. Sunod nga atong unsay kani ining napunit nga balita, mao kining giingon nga pagkontrol sa inflation, mao kunoy top urgent concern sa mga Pilipino, sa mga Pinoy. Kana pinasikat sa survey sa UKTA. Tinuod na. Ay ako kuyog sab ko nga maayo gid unta nga makontrol kining inflation kay dako kaayo na og makontrol manggali, dako kaayo nagmatabang sa mga kaigsuonan nato nga mga marginalized sa kanabo, no? Sa kanato mga marginalized nga mag-agad kay og taas kayo ang presyo, ang tanan mga palaliton unya ang atong gidawat ka sweldo, ang atong gidawat ka pensyon maura na kadako, maura na kakantidad. Ang saon man nato asa man mag-abot ni. Mauna mao nga hinaut unta nga kining kalihukan sa atong kagabhanan karon, pagkontrol sa inflation, magmalampuson unta kay kini mooy top urgent concern. Nag-una nga gihangyo nga concern sa mga Pilipino matod pa sa survey. Dili lani ka istorya kung dili gihimo may survey gyud nga gihimo nini ang UKTA Research Center. Okay. Nala, mauna ang mga tinagsip sa mga balita nga atong napunit karong buntaga. Ug unya makaingon ko nga manghinauta nga ang tanan nga mga kuan ba importante nga mga balita nga atong mapunit karong adlaw, angayan unta nga ato sad nga tagaan og taas-taas nga panahon nga ato bang ma-analisar atong paminawon pag-ayo, ato sang konsultahon ang atong kaugalingon unsa bay atong ikasulti niini. Niining mga gibalita pagkakaron maayo angayan kaha nga mopagawas ta sa atong una-una aron mapadangat nato ngadto sa atong mga pinili sa lungsod ang atong pagsupak og pag-uyon og pagsupak man o pag-uyon og pag-uyon man, no? Manghinaot kita. O ngunya, hain na ning uban. Kaantong, usang adlaw na ituon, ni atong Biyernes, murag wa kaayo ta maka, unsay nga nining, hiskot pag-ayo, pahitungod nining, unsay nga nining plano, nga buhaton mahitungod ni mga cold storage kay kadaghanan gud kuno karon sa mga utanaw nato nga bukalit lang og mahal tungod kay ang kana gitawag og oversupply ug unya lagi matud pa sa taga-DE wa man gud sila pundo nga ayuda nga magamit dayon kay way pundo para ni adtong mga ikahatag sa mga mag-uuma nga ang ilang produkto wa nila mapahimusli tungod sa oversupply. Ang uban niini gipanlabay na lang, gidump na lang, gipamutang na lang sa daplin. Mao nga manghinaota nga kining giingon ni nga plano ni Secretary Francisco Tio Laurel nga pagtukod lagi og mga cold storage aron kadtong mga area nga pananglitan sa mga mabugdaw nga dapit dito sa Cordillera, uban pang mga area sa dapit sa Baguio ug uban pa. Dunay mga cold storage nga ilang ibutang dito aron kung dunay oversupply sa dili dayon idadon ngadto sa mga merkado. Hipuson usa sa mga cold storage ug anam-anam pagpagawas. No? Manghinaot nga kada mo'y buhaton og dili lang kay istorya lang. Maglibog sabta
doon na matod pa nining akong silingan diri si Ponso. Nga nung karon pa man sila makahuna-huna niya ng cold storage. Nga dugay naman na silang dadanom. Karon pa bagod mahitabo nga daw na oversupply. Labi na nga dili nato mapugan usahay kini taga-DE kaniadto sa abot karon kini si Secretary Tio Laurel og idot taba di ba parehas sa biagi mga sekretaryos nga wa ang tawag sila kalibutan nga nangabot na ang mga karne, mga utanon gikan sa gawas. Ug niya ang nagsakripisyo in taon ang mga yano kayo dato nga mga mag-uuma. Wa man sa may ilang ikasukol sa mga imported. Ug niya gaydi sa atong mga middlemen usahay mas mo prepare pa sila ni adtong mga tuas gaw kana bang mga imported kaysa atong local produce. Maayo unta og itisok sa huda-huda sa atong mga negosyante ba, mga dagkong negosyante sa dason nga tagaan atong preference ang atong mga mag-uuma, ang mga produkto sa atong mga mag-uuma aron madasig sila og sige og panguma. Kay og muhunong sila hastilan pagkapait unsa makahibahitabo sa atong nason. Okay, nahala. Arita atong biyaan ang mga tidagsip sa balita. Arita niining text nga atong dadawat gikan ni Yuli sa dinhi sa Ormoc City gihapon ang gibutang. Madto pa good morning Mr. Pipito og kauban Hitler. Kumusta mo? Kaluoy sa Diyos. Hinay-hinay pa Yuli. Sakit lang ang tuhod. Kining akong partner si Hitler. Wa pa abtik pa ni kaayo po rebuyang. O niya, matod pa niya dire, palihog daw paghisgot ninyo pag-usab niadtong imong gihisgutan sa miaging adlaw nga may kalabutan sa pamahayag ni Chief Justice Artibio Panganiban mahitungod sa People's Initiative. Hidaot nga inyong matagad kining among text. Inyong tigpaminaw Yuli. Nahala Yuli. Salamat kayo. Magpasalamat mi si Hitler nga nagtiis ka. Malipay kayo nga dunay mga kaigsuunan nato nga muapil sad sining atong mga huhisgutan dinhi sa atong tulumanon. Matod pa dire no, ang kinigong People's Initiative, ang general konsepto niini, ang konsepto nato ang kuad ang usbon gyud dinhi ang atong batakang balaod. Dunay revision, dunay amendment sa atong batakang balaod. Moy atong pagtuo pag ingon amendment sa batakang balaod, revision or amendment sa atong batakang balaod, ang mga gituhuan ng mga probisyon nga daan ni anang 1987 Constitution nga para sa pagtuo sa uban medyo angayan ang usbon o ila na yung usbon ni anang mga nagtuo pero kay dili man anta na lain-lain manguntag ideya o konsepto. Ug diha matud pa dire nga ni ana kining napunit nato nga impormasyon mahitungod sa pamahayag ni kanhi Chief Justice Artibio Panganiban. Matud pa dire, only minor amendments to the 1987 Constitution that are clear and certain are allowed through People's Initiative. Kana pinaagi sa pamahayag ni retired Supreme Court Justice Chief Justice Artibio Panganiban. Sa ato pa kadtorang minor amendment sa 1987 Constitution nga that are clear and certain ang gitugutan pinaagi sa People's Initiative. Kana pamahayag na ni retired Supreme Court Chief Justice Artibio Panganiban. Yuli matud pa dire, major revision are not allowed.
only minor amendments that are clear and certain are allowed in the People's Initiative. Kana pa dugang pamahayag ni Chief Justice Panganiban. Batod pa niya nga provision that would affect several provision of the charter such as changing the government system from presidential to parliamentary and from centralized to federal cannot go through a people's initiative. Klaro honta ni. Nga sa ato pa di ay, matod pa ni Chief Justice Panganiban, ang revision, ang pag-usab, ang amendment nga makaapektar sa ubay-ubay nga provision sa charter sama pananglitan pag-usab sa government system karon kita presidensyal ang atong gobyerno ron atong sistema sa mga gobyerno presidensyal himuon nga parliamentary o ang gikan sa centralized to federal system dili cannot go through people's initiative. Sa ato pa kini sila dili ang people's initiative dili makagamit nini dili makausab sa provision sa charter pananglitan pag-usab sa government system gikan sa presidential ngadto sa parliamentary o gikan sa centralized ngadto sa federal. Matod pa ni Chief sa retired Chief Justice Artibio Panganiban. Mupadayon ta. Panganiban explained that in other ways to amend the charter like constitutional convention and constituent assembly, representative of the people will have public hearing where debates will be held. Nga sa ato kan bi-explicar dugang ni pag-explicar ni Panganiban nga ang unang ubang kunong paagi pag-amendar sa charter pananglitan constitutional convention o di ba constituent assembly ang mga representative sa katawhan muhimo kuno mga public hearing o unya dunay debate nga himuon. Sa ato pa ang katawhan gyud di ay mo'y maniguro ni ini kung doon na may kausaban. Dili lang kay pipila ka mga leader, mga pinili nga leader sa nasyon. O yan, bati kong direct. In this way, public would have an idea on what they will be voting for the subsequent plebiscite. Nga sa ato pa kini nga mga paagi, kini nga mga nga sistema nga gigutan mao kunoy maghatag og ideya sa mga tao ug unsay ilang butahan ug unsa nga probisyon ang ilang butuhan sa plebisito. Ug unya in a people's initiative there is no people's consultation, there is no debate. The public are only presented with a question and they only have to answer yes or no. Sa people's initiative di ay batod pa ni i-explicar ta ni pagayo. Si batod pa diri ni Artibio Panganiban sa people's initiative wa kunoy konsultasyon sa katawhan, dili ta konsultahon. Duha say debate, wa ilalis batod pa. Di ang publiko kuno are only presented with questions. Ang publiko tagaan lang sa question o unya mutubag lang sila ang ilang tubag yes or no ra. Matod pa ni retired Chief Justice Panganiban. O unya the people's initiative is a possible way to amend or to make changes in the Constitution. The people's initiative is a possible way to amend or make changes in the Constitution. O unya under Republic Act 6735, amendment can be directly proposed by the people if the petition for an initiative have at least 12% of the total number of the registered voters of the voters as signatories. Ugonia, is mahimo lang kuno dai ni a people's initiative is a possible way to amend or make changes in the Constitution. Kini matod pa ni Panganiban. Ang pinasikat sa Republic Act 6735
ang amendment kuno can directly be proposed by the people if a petition for an initiative has at least 12% of the total number of registered voters as signatories. O mao man to gihisgutan nato nga mga 8 million ba to. O kunya dire, for each district, no fewer dili mo minus sa 3% of the registered voter should sign the petition. The signature will then be verified by the committee. Mao na ni. Sa matag distrito kuno, dili mo minus sa 3% sa mga registered voters maoy mo pirma sa petisyon. Ug unya ang ilang pirma kuanon pag yun, biripayon pa na sa Comelec. Unya, our lawmakers kuno cannot spearhead people's initiative because in our constitution, they were given a way to amend the charter which is through constituent assembly panganiban siya. Klaro na nino. Ang ato kuno magbabalaod, dili kuno maka-spearhead og people's initiative. Tungod kay ang atong konstitusyon because hindi asab kay matud pa niya sa konstitusyon kuno gitagaan man silang paagi pag-amendar sa SARRE which nga pinaagi kuno sa constituent assembly matud pa ni panganiban. Ug unya ang allegation of bribery to the proposed people's initiative recently floated with the public officials allegedly buying signatures and tricking people into signing documents that supposedly show there is a public clamor to amend the charter. O kunya matod, if proven to be true, panganiban said the signatures already submitted to Comelec will become void. Sa ato pa, kung maprubahan ka na nga doon na lagi yung pinilitay, bisan pa ang katong nasubmit ng mga pinirma nga ngadto sa Comelec mabuhid ko no wa nay sabay maayong termino sa Binisaya niya ng buhid daw. Wa nay gabi, wa nay bili. Oo, niya. Matud pa niya, we can pull the people, pay them for votes or include fake voters, he said. Dili kuno ta makabuang sa katawhan. Bayaran sila pagbutar o i-appeal ang fake voting. Matud pa. The full body is mandated to verify the signature in people's initiative, which panganiban said will take a long time to conduct. Sa ato pabisan pa di ay ug nakakuha na inon tanato no sa 67 million nga mga botante sa Pilipinas. Ug unya mukuha ba lagi og 2% nga mga 8 million kung nagkinahanglan. Ug unya nagmando sab nga ang matag distrito kinahanglan makakuha og 3% sa namirba sa mga botante. Then dako kuno kayo kahigayunan nga ipaagi pa kana iduso pa na ngadto sa Comelec for verification ug pero matod pa niya ang Comelec gimanduan pag-verify sa signature sa People's Initiative nga matod pa ni panganiban budagan kunog taas-taas nga panahon. Sa ato pa kanang mga giplano nila nga by 2025 himuon ang plebisito ambot bahitabo ba na. Dan Yuli og naminaw ka man karon hinaot nga naminaw ka kay amo gidayong gihatagan og aksyon ang imong hangyo dire ang imong text no bahitungod sa mga pamahayag ni Chief Justice retired Supreme Court Chief Justice Artibio Panganiban mahitungod na giniining People's Initiative na klaro na ni hinaot nga nasabtan na ni pag-ayo ug unya magpaabot na lang ta ug unsa gyud linugdangan niini kay murag daghan man sad sa mga kongresista nga nagtuog yun nga mahinayon nga doon naging kuno'y plebisito nga himuon nga mahimo niining umaabot kuyog sa 2025 nga midterm election. Bot matiduod ba ni kay ug atong sakyan ang pamahayag ni retired Chief Justice Panganiban
it will take time ako no. Dili man masayon ang pag-verify sa mga signature ni anang namirma. It will take time kuno. O bao nga bang hinauta nga maklaro kini ug unya matagaan yun hingpit nga kibing kanabang husay ang katawan. Nahala, Yuli, salamat sa imong pag-text ka na mo dire. Kami ni Binhor, ang management, nga mong manager, si Doren, magpasalamat sa imong salbot tininin atong tulmanon. O unya ang inyong mga hangyo o mga pangutada, dili gana na mo balibaran o abo gidayon ng aksyonan. Okay. Mupunit taglaing isyu karong butaga. Dunay balita dire no. Nakaingon ko unsa bay hinaot nga naminaw ni ang mga kadakuan sa DepEd si Vice Presidente Sara Duterte ang mga regional directors, mga principals ug uban pa. Matud pa dire DepEd let teachers focus on classroom duties. Kinahanglan kuno tagaan kuno lead teachers nga ang mga magtutudlo kuno i-focus nila sa classroom duties. Lead teachers no ang mga magtutudlo atong hangyoon nga ilang itutok ang ilang mga tiguha og serbisyo sa classroom duties. Baton pa diri ato ning punitor kay mag-ayo sabdi nga balita para sa mga teachers. The Department of Education, DepEd, may warning sa mga officials and personnel of administrative repercussion for requiring teachers to perform unnecessary tasks that distract them from teaching function. Pagkanindot ini. Sa ato pa, ang Department of Education karon may warning na niadto mga opisyal o personnel sa administrative repercussion kung mga magtutudlo for requiring teachers to perform unnecessary tasks that distract them from teaching function. Nga sa ato pa, gimanduan ng ubang mga opisyal sa DepEd, no? Ubang pa mga opisyal nga dili nga ang mga magtutudlo dili kinahanglan nga tagaan og lain nga katungdanan o kaakuhan unnecessary task gawas sa ilang teaching function. Sa ato pa, ang mga magtutudlo karon kuan ang gyud nga focus sa inyong pagtudlo. Ayaw mo pagpaminaw di adang mga sugo nga way kalabutan sa inyong pagkamagtutudlo. Mauni ang gibalita karon. Ug unya baton pa dire. In a memorandum dated January 4, DepEd reminded all officials of regional and division offices as well as superintendent, public school supervisor to refrain from requiring unnecessary tasks from the teachers. Kaklaro na ini. Sa ato pa, ang memorandum nga gipagawas sa Department of Education nga gipitsahan atong Enero 4, nagpahinomdom sa mga opisyal sa regional and division offices as well as superintendents and public school supervisors nga dili na to refrain, did-an na sila paghimog by requiring unnecessary task from the teacher. Gibadlong na sila nga dili na manghilabot o dili na musugo sa mga magtutudlo nga way kalabutan sa ilang katungdanan. No? This was after DepEd received a report in November that some teachers were ordered to prepare or fill out templates for the assessment of programs, projects, and activities when this should have been accomplished by personnel of the regional or school division offices. Sa ato pa, mga personnel sa division o regional offices na gamit sa intawon sa mga ordinaryong mga magtutudlo o mauna nga
nabiyaan ang ilang klase. Malipay tani ni no. In view of this, in view of the foregoing, the regional directors are requested to remind the chief of the functional division within the regional division offices, including the superintendents and public school district supervisor, from requiring unnecessary tasks from the teachers, the memorandum said. Sa ato pa, ang tanang regional director gipahidumduman kadtong mga superintendent of public school district supervisor nga ayaw na kamo pagpanghilabot, ayaw na paghatag og lain nga trabaho sa mga magtutudlo, ayaw tagain ang mga magtutudlo og lain na sab nga mga trabaho gawas sa ilang pagtudlo sa klase. This is for the purpose of enabling teachers to focus and maximize their time in performing teacher function. Tinuod. Saan man sa pagtutudlo nga sugoon pa nito division office o unsa nga mga trabaho o niya magtudlo pa, magtuon pa sila ng subject, hasti lang pa ita. Mo bitang magbuhat sila. Ano naman to'y unsa man to'y gitawag ni anak nila lesson plan. Ang lesson plan nga hikayon sa magtutudlo, mo iyang gamiton pagtudlo niya ng adlaw. Ugo niya ugwa Isos tinuod. O niya mo padayon pa. Gipadayon pa. DepEd cited various laws and policies to support the prohibition such as Magna Carta for Public School Teachers and similar others DepEd orders and memorandum on the deployment or assignment of public school teachers and guidelines on the working hours of public school teachers. Klaro di ay. Sa ato pa, klaro sa Magna Carta o sa public school teachers o several DepEd orders at memorandum nga ang deployments ang assignments sa public school teachers and guidelines sa ilang working hours as a public school teacher. Any DepEd personnel who will violate the provision of this policy shall be dealt with administrative pursuant to Department Order Number 49 Series of 2006, otherwise known as the Revised Rules of Procedures of the Department of Education. Administrative cases without prejudice to other legal remedies available to the government, DepEd said. So sa ato pa, ayaw ang mga magtutudlo karon ang inyong papel maurag yun ang pagtudlo sa kabataan. Ayaw na kaayo mo pagpaminaw niya ng mga sugo gikan sa division office, gikan sa uban pa nga mga section diha sa regional office kay kana supak kana kuno sa Magna Carta o public school teacher. Kay do na say DepEd orders o memorandum nga gidid-an sa ning mga gidid-an nga mga public school teachers patrabahoon lapas gani sa oras sa ilang pagtudlo. Kada bang gikan sila gawas sa opisina mayon, oy igawas ninyo pagkada 5 hapit mo diri sa opisina kay bauna. Sa ato pa wa na itaw higayon ang magtutudlo pagpahuway, wa na higayon ang mga magtutudlo paghikay sa ilang lesson plan o uban pa. Mao nga ako na gyud ni ako gining gisgutan karong buntaga din hinining atong tulumanon kay pagkanindot dining balita para sa atong mga magtutudlo. Kadtong mga pangayo sa atong mga magtutudlo nga hay unsaon man tawo namo nga nagkagamo naman mi nining mga sugo nga naay sugo sa principal, naay sugo sa division superintendent, dahil hastila pa itatuod. No? Muna'y giingon nga nagkagabo sila. Naapay gibit-bit, muna'y giingon, naapa ko na gilukdo, naapa ko gibit-bit. Ay, pastilan. Manghinaot na lang tanga. Unsay nga ining matagaan o importanteng reaksyon kining mga pamahayag ni
unsa nga ining pamahayag nga gibuhi ano mahitungod lang ining sa mga magtutudlo nga mura man ni gibagot-butan sa mga dagkong opisyal sa ilang grupo sa mga magtutudlo nga ang matag karon og unya mangayo gid silang increase kay nagkadaghan sa ang mga trabaho gagihatag kadto kanila. Ang di ay text nga ako nga gipada dero no. Hoy, maayo. Gikan ni Mr. Bilyo. Matod pa dire ha. Good morning Mr. Pipito o mga kauban. Maayo unta og ila i-qualify kung unsa kanang mga unnecessary task. Klaro lang kung unsa aron dili gyud babiyaan ang klase kay mauban kada ang target. So tingalig tagaan og task during their vacation time. Ug ang during their vacation time. Vacant time. Oh, Vacant so tingalig tagaan og task during their vacant time. Ug ang vacant time sa maestra iya manggod usab unta gamiton pagpreparar og mga devices alang sa pagtudlo. Laruhan na unta sa memorandum. Salamat. Oo, Mr. Bilyo. Ay pagkanindot to, may reaksyon dayon tang nadawat nga mahitungod dining paghisgot nato sa problema sa mga magtutudlo no nga kuan lagi kada laging bisan pagali tuon og ang vacant nga time no Mr. Bilyo ako bilib ko nimo dayon maayo tuon nga maayo unta ug ila i-qualify kung unsa kanang mga unnecessary task. Klarohon lang kung unsa aron dili gayud babiyaan ang klase kay mag-uban kada ang target. So tingalig tagaan og task during their vacant time. Nga ang vacant time sa maestra ila man sab gamiton pagpreparar sa mga devices alang sa pagtudlo. Klarohon lang unta sa memorandum. Salamat. Hinoon, doon naman sa gusay, mga maestra sa nga magpabilib. Labi na nga mudikit pag-ayo sa division supervisor. Mudikit sa division superintendent. O kundi di na lang nato na kay magitingali ning batasan nato. Gusto man tang maduol na yun ta sa atong hipi. Duol ta sa atong bus. Aron nga og dunay grasya sayo kang makadawat sa grasya. Pero og way swerte disgrasya sab. Hala. Mr. Bilyo, salamat. Og karon naunsa na ba ni Hitler? Kakusog mo sa oras nato. Naghisgot ra ba ta kagahapon no sa dayon natong biya nga matod pa ang pag-ibig, mga membro sa pag-ibig kuno makadawat og mga dugang nga benepisyo ubos ning sugod kuno sa February 2024 gumikan lagi sab niining giingon nga increase ang gidubli na ang kontribusyon sa pag-ibig sa mga membro pag-ibig members nga gidubli ang ilang contribution ug niya ubusab sa pag-implementar sa doble nga silbi contribution modo na say dugang nga benepisyo nga ilang madawat. Nahala wa na magitay panahon ato gining klaruhon paghisgot og ba no magkalugar ta ato gid dayong hisgutan dinhi ugma kay malipay sab ko nga ang mga pag-ibig members gawas nga dili lang magbagot-bot mahitungod dining increase na sab kay ang sa PhilHealth mura wa patay patuman ang increase. O niya ni ay kulom sab nga iya ni Leo Lasibusa nga maayo sab di untang atong sawan ato ning sawan ugma dinhi ning atong tulubanon nga iyang giuluhan og dag-anan sa tiyatsa. Nindot ka inig mga ideya sab si
Leo Lestimosa. Dan magpaabot lang ta nga dugang pag mga impormasyon nga atong makabadawat kung makuha gikan lagi sa kauluhan mahitungod ni atong pag-ingon nga mudagan si Vice President Sara Duterte karong 2025 midterm election. Maayo makakuha ta unsa ka posisyon nganong mudagan man siya, unsa may mahitabo sa iyang biyaan nga posisyon nga kana ang iyang pagka-vice presidente adto pa man mo expire, adto pa man matapos ang iyang termino sa 2028, no? Ug unya mudagan siya sa 2025, so sa ato pa 26, 27, tulo ka tuig nga iyang inunta gibiyaan ang iyang katungdanan kay budagan na sab siya muuglain nga posisyon. So ikaw nga naminaw kanako karon dinhi ning atong tulumanon paghidaot nga uban ni miugma dinhi ning atong tulumanon pangindabot kabi ni Hitler kay suwaya namo pag duki ang pipila ka mga importante kayong impormasyon mga balita nga atong nga atong unsa nga dining gihisgutan karon labi na gyud ang mahitungod sa charter. Unsay inyong reaksyon kamo nga naminaw sa mga pabahay sa mga huna-huna nga gipabati ni retired Chief Justice Artibio Panganiban nga mga minor nga mga probisyon sa charter ang mausab sa People's Initiative. Unsa ba inyong opinion mahitungod diana? Dan wa naman tay panahon ang tudugma sa samang takda ni mao kung maugyapong istasyon kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner si Hitler ug sa manager nato si Dored Wiki Pipito o ni Engineer Buyet Pipito magpasalamat mi nga inyo kaming giubadan ining atong tulumanon. Hitler doon na ba'y pipila ba kabuok ng nag-monitor, nag-view nato karong buntaga. Yes. Pasalamati daw sila. Sir Chuchi, maayong buntag, no? Mapasalamato na sab kami karon sa mga nag-view o nag-like sa ato live stream. Labi na kang Batang Pasay, kang Sir Bong Pipito, kang Monico Albarico Kaoktoy, kang Alarkim Magikay, kang Joselito Villarinti, kang Raul Sahorda, kang Joel Rosal, kang Jules Laudisa, kang Gris Tordelio, kang Bobby Talam Alikaya, kang Robbie Shoes, kang Adelpa Igot, kang Sharon Ortiz o kang Ernesto Villas. Daghan salamat ug may buntag kalungsuranon. Okay, ang tunog ba sa samantak na ni Mogyapong Istasyon, kining inyong higala, Chuchi Pipito magpasalamat o gidaot kasi batala magauban kanato kadaunay. Good morning.